Paano po pagpasalo? Paano yung assurance ng transfer? Ganito po yan, kapag naninigurado po tayo patungkol sa transfer ng pasalo. So, kung ikaw man yung magpapasalo or kung ikaw yung sasalo. So, number one, pwede po kasing internal agreement yan. So, deed of sale yung kailangan natin dyan kung itatransfer po sa inyo yung property in internal basis lang po. Ibig sabihin, between seller and buyer lang po na usapan. Labas po si developer. Okay? Kung under developer pa po, okay, nagma-monthly down payment ka pa lang po dito kay developer or kung in-house financing po ito, kailangan po natin magpa-assist sa developer. Kasi kung ita-transfer na po yung ownership niyan into new unit owner, kailangan po natin na magpa-assist sa developer kasi meron itong mga nire-require na requirements para patunay na kaya mo ring bayaran. Okay, kaya rin bayaran ng sasalo ng unit mo. Para safety mo na rin yun as a seller or nagpapasalo ng property mo. Pangatlo, kung nakapasok yun sa bangko o pag-ibig financing, much better na doon nyo isettle yung pagsalo nyo ng property para mas maayos at may transfer talaga yung bagong ownership sa sasalo. Kasi doon, direct nyo nang mapaprocess yung mga kailangan na documents at mapaprocess yung paglipat ng ownership doon sa bagong unit owner na sasalo. In that way, magkakaroon ka ng assurance na hindi ka maloloko, hindi ka may scam ng ibang seller na nagpapasalo rin ng property. Much better na dumadaan talaga sa legal process.